Salamat sa Panginoon na matatapos na natin itong ating inumpisahan last Sunday. Ito, the same outline tayo. Bigyan ko talaga po ng emphasis yung pinakahuli na puntos natin, yung third, no? Pero ang unahin natin po ang ating mismong, okay, why yung red heifer ay very significant in Bible prophecy. At hindi na po natin siguro basahin yung Numbers 19 kasi mahaba-haba siya. Pero akin lang pong pasadahan. So, number one, na atin pong natalakay last Sunday, ang red heifer, kasi marami po nagtatanong, in fact, nag-expect ako na dumating yung isa sa mga matagal na doon pa sa San Juan kami, na sabi niya, bibisita at kung may pagkakataon, siya daw ay magkaroon ng bahagi sa gawain dito. At yun ang kanyang katanungan. Sabi ko, itong aking tatalakayin. Ang tanong niya, ano ba yung red heifer? O nga naman, no? Kasi parang ngayon lang tayo nakakarinig nito. So, number one, ito ay absolute necessity for tabernacle worship. Nabanggit natin po na sa loob ng 2,000 taon ay hindi na po nakapag-resume o hindi na nakapag-samba ang mga Hudyo sa tinatawag temple worship. Mamaya po ay aking gagamitin tong whiteboard natin para ma-illustrate ko po na napakahabang panahon, no? Na wala sila pong yung temple worship. Ngunit, kung inyo pong malaala, yung binasa natin po sa Numbers, sa panahon ni Moises, nagsimula yung tinatawag na tabernacle o later on, temple worship. Now, bago po na sila ay magkaroon ng temple worship, or tabernacle worship, yung una, tabernacle, no? Na-explain ko na po. Kinakailangan talaga na maghanap sila ng mapula na dumalagang baka. At kung basahin nyo po muli yung Numbers 19, masyado pong detalyado. Kinakailangan ay wala pong kapintasan, walang sakit, no? At kailanman ay hindi siya nalagyan ng pamatok, yung yoke. At hindi nagamit, ibig sabihin, sa pag-araro. At siya ay 1 year old. Hindi rin lalagpas ng 2 years old. At obserbahan yan sa loob ng mga 14 at least days. Kung wala talaga po, at in-inspect siya, walang disqualification, kasi inihimay-himay nila, kahit na po sa loob ng tainga, ng baka na yon, tinitignan kung mayroong isa lang, no? Na balahibo na itim o puti, disqualified na po yan. Kinakailangan red o kaya brownish red siya. Yun po ang qualification. Now, mamaya ay akin pong talagang bigyan na po ng application yan. So, sa panahon ni Moises, nakahanap po sila. At anong ginagawa po sa red heifer? Ito ay kanilang kanila po na kinakatay, ang dugo ay ibubuhos at sunugin at ang kanya pong abo ay sprinkle doon sa
spring na yon na doon lang malapit at bago lang po na discover nila po yung pong spring na yon na wala lang sa isip ko yung ang pangalan, may pangalan talaga, no? At sabi na, bakit sa ngayon lang na-discover na yung spring na yon na kanila pong parang winiwisik-wisik doon yung abo at yung tubig na yon na kasi spring malinis, pinanghuhuga sa mga saserdote o mga pare na sila po ang mag-conduct o sila ang magkaroon ng pag-officiate ng yung worship. So, pasado sa panahon ni Moises, meron sila nakita. Now, mula po sa panahon ni Moises hanggang sa ikalawang templo, the second, kasi mayroon pong first temple, at yun po ang, yung sabi nila, yung Solomon's Temple. Nagkaroon din po ng second temple. Atin pong detalyihin yan mamaya. Lahat na yon ay ginawa nila. Nakahanap po ng red heifer at ginawa ang ritual na yan. No? All in all, from Moses, yung sa Numbers 19, hanggang po sa Second Temple, meron po na 9 lang na mga red heifer na kanila po ay natagpuan at agad-agaran na ito ay ginamit upang makapagpatuloy ng temple worship. Now, na banggit po natin ito na noong 70 AD, yung temple na magarang temple, okay, ang unang templo na Solomon's Temple, yan po ay nasira. Sinira po ni Haring Nebuchadnezzar. Ang ikalawa, ang tawag po doon, Herod's Temple, yun po ang nadatnan po ng mga Roman soldiers sa ilalim po ni General Tito. Now, sabi ng Panginoon, nung siya po ay gagala-gala doon sa Israel, sabi niya, kita niyo yung templo na yon, yung kanyang kagandahan, yan, tumutukoy po sa Herod's Temple. Wala ni isang bato na manatili na hindi yan ay na flat, na tumba. Yun ang kanyang sinabi, no? Now, alinsunod sa mga historians, katulad kay Josephus, literally po natupad yung sinabi o prophecy ng Panginoon. Pagdating po ni General Titus, kanya pong nilebel yung templo doon sa Temple Mount. Excuse me, wala pong natira na ni isang bato na nakatayo. Na marami po ang mga pangyayari. Dumating po ang Crusaders, hanggang dumating po ang mga yung tinatawag Saracen Turks. Okay? At ang kanila pong dinala na reliyon ay Muslim, no? At yung pagkasabihin natin, adding insult to injury. Doon mismo sa kinaroroonan po, daw, alinsunod sa kanila, ng sinirang templo, nagtayo po sila ng, ano tawag natin doon?
Dome of the Rock. At mahanap pa yon. Oh, by the way, nakalimutan ko yung heifer muna, cut yung heifer. Kasi nakahanap po ng red heifer, alam nyo kung saan pa? Sa Texas. Kasi po, ulitin ko, hindi pwede na sila ay magkaroon ng temple worship kung wala po itong red heifer. Kasi ginawang batas yan kung inyong maalaala doon po sa huling bahagi, parte verse 9 yata ng Numbers 19, no? Sinabi po diyan, this shall be done permanently. Ibig sabihin, pagka magkaroon sila ng temple worship, ay yung detalye na ini-implement, no, sa panahon ng tabernacle, first temple, second temple, sundin talaga po. Alinsunod po sa guideline na matagpuan sa Numbers 19. So, sila naghunos dili, hindi nila ginawa ang temple worship dahil wala naman po, in the first place, wala pong red heifer. Pero ang main reason talaga, wala namang pong templo kasi nasira na po ang templo. Yon. May sound effect ba yan, Kat? Yan. Yon. Rabbis believe the ashes of a red heifer are necessary for purifying priests to serve in a future temple. The heifers were discovered and brought to Israel with the help of the Bonei Israel, Building Israel organization and its team leader, Byron Stinson. Rabbis from the Temple Mount Institute approached Stinson about the unique cattle. Yan. Said, Byron, could you look in Texas and find us a red heifer? I wasn't expecting that, and it was shocking to me to think about it. But I know a lot of ranchers, and I know a little bit about cattle, being from Texas. And I always say yes to these Jewish rabbis because they're my friends, and I love them. And why not? This began an in-depth process of finding the rare heifer that meets key stipulations found in the Bible. The Bible gives us a clue as to the significance of the red heifers here in Numbers chapter 19, verse 1 and 2, where it says that God spoke to Moses and Aaron saying, "This is the ritual law that God has commanded the children of Israel, to bring you a red cow without blemish, in which there is no defect, and on which no yoke has been laid." So it says that we're supposed to take a perfectly red cow with no white hairs or dark hairs at all. Walang itim, walang puti. No yoke has ever been on. So as a result, it's very, very rare to find a baby cow that is completely red. The ashes Okay. of the red heifer would be used to purify water from the Gihon Spring in the city of David. Gihon Just Spring, a few yun. ashes could purify thousands of gallons of water. That water can be then purified priests from any contact with a dead body, so they can offer sacrifice in the temple. Some Jews go every single day to a ritual bath, to a mikvah, in order to approach God in prayer in purity. However, it is not the same because we don't have the red heifer. Once we have the red heifer, we'll be completely pure, and we'll be able to rebuild the temple. Okay, dyan na tayo. Once na meron na raw silang red heifer, sila ay magtayo na ng templo. Now, alam nyo, kailangan huwag lumampas ng 2 taon yung edad ng dumalagang mapulang baka na ito. Oo. So, kung ganun yun, kailangan itayo na nila ang templo. Okay, thank you. Bago mag-expire yung 1 taon na yan. Kasi, wala silang nahahanap. Now, by the way, yung si Stinson, yung rancher na yon, yung siya ang may-ari ng rancho, at siya isang born-again Christian, ay nagsabi siya na somehow, I know, God spoke to me sa kanyang puso
na siya ay mag-breed ng red heifer. At alam niyo po, sa loob ng 2,000 taon, wala talagang ganito. Now, noong lumabas po yung red heifer, hindi lang po isa, 5. So, background lang ito, aking i-refresh kayo. Kailangan sa law ng Texas, kailangan pagka mayroong mga gano'n na ipinanganak na mga baka, itinatag yan sila. Nagkakaroon ng butas dito, no? Para ma-certify na walang sakit. Pwede siya ipagbili, no? I-market. So, alam nyo nangyari? Nagkaroon kasi ng anong nagkaroon tayo? Ano nagkaroon? Kaya hindi nila natag yun. Nag-pandemic. Nagkaroon ng pandemic. Kaya hindi na nila itinag yan sa loob ng 1 taon. Oo. Inilipad agad ng yung si Stenson at yun, tinanggap ng mga pare, yung mga rabbis. At tinignan, sinuri, pasado. Sabi nila, now we can have, yung huli niyang salita, our temple built. Alam niyo po, ang materialis ng templo, noon ko pa ito nalaman na hinanda na nila. Anytime. Alam niyo naman sa teknolohiya ngayon ng construction, prefab, itayo na lang nila yon. Nandiyan na po ang blueprint. So ano po ang ibig sabihin nito? Ang pagbalik muli ng Panginoong Hesus ay anytime. Hindi ko kayo tinatakot. Pero matakot tayo kung pagbalik ng Panginoong Hesus, hindi tayo makakasama. Yun. Maraming mga pwedeng sabihin, Christian, o kaya mga mananampalataya, miyembro pa o ano. Pero malaman lang yan. Pagka rapture. Okay, punta tayo po sa second, yung Dome of the Rock. Yan. Yung Dome of the Rock, yan ang pasaway na yan kasi dyan po yan nakalagay sa Temple Mount. Pero research ko, sabi ng mga Hudyo, sabi ng mga rabbis, hindi, sabi niya malawak. There is always place for the temple of God, of the Jews. There's always place. Kahit na nandyan yung Dome of the Rock na third holiest shrine ng mga Muslim. Okay. So, second point na po tayo. Ang napaka-thrilling po nito, no? Okay. Pangalawa po, absolute necessity for the third temple. Now, mayroon ng first temple, mayroon ng second temple, third temple. Ngayon, na-quote ko at i-quote ko ulit. Yung sabi nung rabbi, nung huling nagsalita. Sabi niya, now we can build the temple. Nakahanap na sila ng red heifer, na yan ang kwalifikasyon talaga para maka-resume na ng temple worship. At, nako, itong bago lang, araw-araw, inaakyat, bawal po doon sa yung Temple Mount, na pumunta doon ang mga Hudyo. Kung bakit baga na ang mga Hudyo, araw-araw umakyat doon. So, nung isang araw, 1,500 or 600 ang umakyat. At kumanta pa ng yung anthem, national anthem ng mga Hudyo. At alam naman ninyo, yung national anthem nila ay related naman talaga sa
yung Judaism sa yung pananampalataya ng Judaism. Talaga pong nananawagan na sila, magkaroon na talaga ng third temple. Now, ito na po ang talagang parang thrilling talaga na part, no? Kasi pupunta na po tayo sa third point natin dahil ito po necessity for ano po diyan sa ating third point? Absolute necessity for the coming of the Antichrist. Okay. Ako po ay magdo-drawing muli. Sensya na kayo sa pagka-artist ko. Okay, ang una po na itinayo talaga, alinsunod sa Numbers 19, ay ano po yon? Ang tabernacle, di ba? So, ang tabernacle po, nasa time ni Moses, medyo pungkang kabaong. Undas pa naman. Yan. Sensya na kayo, hindi naman tayo, Ayun. Tapos, sila po ay sinasamahan palagi po ng yung sa kay Moses ito na time ng pillar of cloud pagka umaga po, yan ay pillar of cloud. Pero pagka gabi ay ano po? Ayun, pillar of fire. Ito po ay sa panahon ni Moses. Okay. Nako, kinapos na tayo. Ang second temple po, ang wala ng iba kung hindi yung marangya, napaka-grande na tinatawag po yan na yung Solomon's temple. Yun. Napakaganda, wala pong katulad nito. Oh. Kaso lang, yung drawing ko ay hindi lang grande po. Ayun, parang gano'n na rin, no? Okay, ang tawag po nito ay Solomon's Temple. Walang biglang naubos. Okay. Yeah, thank you. Solomon's, wala rin. Wala rin. Solomon's Temple. Now, ito sa kay Moses, tabernacle lang po ito. Pero ang mga regulasyon po ng, ayun. Thank you. Ang mga regulasyon po, parehas lang. Sa panahon po ni Solomon, nung tinayo po ito, ay mga 1,000 BC. 1,000 before Christ. Pero noon pong 586, wala tayong matino na 586 BC pa rin, ano po nangyari? Ito ay giniba ni Haring Nebukadnezar. So, nawala. Natigil din po ang temple worship nila. So, may ilan na mga
mga propeta at saka mga tao ng Diyos, sila po ay nagkaroon ng kabigatan at sila po ay nagpunta. Ang una po na narinig niyo po si Zerubbabel, sila ni Nehemiah, no? Tapos si Ezra, hindi po Ezra na yung nandoon sa bandang mga panahon ng mga hari. Si Ezra, na isang pari ito siya, ay nagbalik sila dahil po ramdaman nila ang kabigatan po, wala na talaga, na ibalik ang pagsamba doon po sa Jerusalem. Kaya po, ang ginawa nila, sila po ay nagtayo ng isang templo na nung sila ni Ezra, na time nila, no? Na hindi po kalakihan, hindi po kagandahan din, at ang tawag na dito ay Herod's Temple. Ito po ay sa 516 BC. 516 BC. Pero, yung nabanggit ko po, noong 70 AD, wala na talaga. Noong 70 AD ay sinira ni General Tito. Hanggang dito lang, 70 AD. Now, okay, inyo pong pagmasdan. Pero pasensya na kayo sa drawing ko. Ano lang yon, ha? Concept lang yun. Noong 70 AD, nilebel talaga ni Tito. Gumamit ng mga yung battering rams at kung ano-ano pa, no? Para malibel nila talaga kasi may mga resistance din ng mga Hudyon. Matagal, ilang buwan din bago nila po ay tuluyang nasakop. So, tignan nyo po, mula pong 70 AD, wala po ng temple. Wala na rin pong temple worship. At sa loob po ng 2,000 years, simula pong 70 AD, hanggang po sa ating panahon ngayon, ay wala na rin pong red heifer sa loob ng 2,000 taon. So, ito po, ito talaga, palaisipan. Dito na po tayo tataka. Bakit nagkaroon na ngayon for the first time in 2,000 years ng red heifer? So, hinog na po ang panahon para sa temple worship. Now, nais ko po na tumingin tayo sa dalawang bahagi ng salita ng Diyos. Dito po sa 2 Thessalonians chapter 2. Okay? 2 Thessalonians po. Siguro po, Old Testament muna kasi po katuparan yan. Yung parallel kasi yan. Sa Daniel muna po. Daniel, chapter 9, 26 at saka 27. Okay, basahin ko po. Ito po ang binabanggit.
26 at saka 27. Okay. Tagalog po. Pagtatangkaan siyang patayin maging ng mga kasalo niya. Sorry. Iba yung nabasa. Okay. 26. Okay. Basahin ko po dito sa 26. Pagkalipas ng 62 linggo, papatayin ang hinirang ng Diyos. Ang lungsod at ang templo ay wawasakin ng hukbo ng isang makapangyarihang hari. Yun na ang ating nakita dyan, si Nebuchadnezzar at saka si Tito. Ang wakas ay darating na parang baha at magkakaroon ng digmaan at pagkawasak na itinakda ng Diyos. 27 po. Ang haring ito'y gagawa ng isang matibay na kasunduan sa mga maraming tao sa loob ng 1 linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghahandog. Ilalagay niya sa kalapastangan, ilagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastangan, mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. So, idinecree na mayroon pong how many weeks? 70 weeks. Yun. Hindi na natin ilagay dyan. Pero sa 70th week ay 2 hati po siya. Mayroon po sa tinatawag na huli na 70th week ay mayroon po siyang 2 hati. Yung 3 and 1/2 at saka 3 and 1/2 weeks. Yan, imagine niyo lang kahit hindi sumulat. Ngayon, tumungo po tayo sa 2 Thessalonians chapter 2, 1-5. Ito po ay parallel. Magka-pariho. Chapter 2, 2 Thessalonians. Chapter 2 po, verses 1-5. Ready po? Kita nyo na? Kita nyo na po? Okay, babasahin ko po. Mga kapatid, kayo na rin ang nakakaalam na hindi nawalan ng kabuluhan ang pagpunta namin. Sorry naman ulit. First pala ito. Okay. Second po, chapter 2, 1-5. Mga kapatid, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesukristo at sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya, pagtitipon, yung tayo igagather niya. Nakikiusap kami sa inyo na huwag agad magugulo ang inyong isipan o mababahala kung mabalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin pa nilang iyon ay pangangaral o pahayag o sinusulat namin. Huwag kayong magpadaya. Ayan kanina. Kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghimagsik, rebellion, laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail. Sa Tagalog dyan? Sa English? The disobedient? Na itinakda sa kapahamakan, itataas niya ang kanyang sarili at kalalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpakilala siya ang Diyos.
ito na po ang Antichrist. Sa 3.5 years, siya po ay mag-deceive sa mga Hudyo. Magpapakilala siya na Mesiyas. Now, bago pa man po na ang temple ay itatayo, bago pa man, ito paniniwala ng karamihan, bago pa man po itatayo ang temple, magra-rapture na. Pag nag-rapture na po, itong mga pangyayari na ito, titignan na natin sa langit sa ating cellphone. Ano bang pangyayari doon sa ano? Pero palagay ko, hindi naman cellphone. Parang mayroon tayong, may vision tayo, kitang-kita natin pangyayari dito. So, itayo na nila po yung templo, pero nag-rapture na. Wala na po ang mga mananampalataya dito. At yung Antichrist na nagpakilala siya, ako ang Mesiyas. At siya ngayon po kilalanin at tanggapin nila na Messiah. At siya po ay mag-resume ng temple worship. Wala po akong alinlangan. Yung mga heifer, red heifer na yon, nakita natin, yun po ang gagamitin. Kasi po wala naman mahanap doon sa Israel. Inimport pa doon sa Texas. So, ready na po ang red heifer, ang kulang na lang po ay ang templo. Ngayon, marami po sa mga pinapakinggan ko at aking research, sabi na buhay ang Antichrist. He is now alive. At siya ay ready na mag-take over. At ang kalagayan po ngayon sa Israel, hinog na po. Ready na sila mag-officiate ng temple worship. At ang kanilang next na hanapin, ang Mesiyas. Kasi yan na talaga, yung Messiah. Ang dami na, mag-research kayo, ang dami na po na nagsasabi ang Mesiyas ay darating o kaya siya ay magpapakilala na. Okay. Now, ito po ang nabasa natin kay Daniel at saka sa 2 Thessalonians 2. Sa loob ng 3.5 years, okay, siya po doon ang officiate at siya po ang magpakilala na Mesiyas at siya po ay paniwalaan ng lahat, buong bansa ng Israel at kabuuan ng mundo na siya talaga ang long-awaited na Messiah. Now, alinsunod po sa ating nabasa, malinaw masyado sa 2 Thessalonians chapter 2, babaliktad siya after 3.5 years. Babaliktad siya. Sa halip na po, ang sinasabi doon sa Daniel, magkaroon po ng abomination. Ang kanya pong iaalay, bigla na lang, sa halip na tupa, ay isang baboy. Doon na po, parang mahimasmasan o kaya magising ang mga rabbi sa mga Hudyo at sabi nila, ay, sandali lang. Mukha yatang iba na ito. At siya ngayon ay uupo, alinsunod yan sa nabasa natin sa 2 libro, at sabihin niya na ako ang Mesiyas at ako ay Diyos. At marami na po siya. Now, next time, nasa Revelation 13, ay uupo siya doon, at siya na po ang world ruler. At yan na po, nabanggit ko kanina,
since nagkaroon ng giyera po sa Ukraine, napagkasunduan ng isang committee, yung tinatawag ng iba na yung advocate ng globalization, na kinakailangan na magkaroon na ng world ruler by 2030. Uy, ilang taon yan mula ngayon? Ba, tama-tama, no? Kung 7 years, magsimula na, sabihin natin, mga 1 taon na lang bago mag-rapture, sana nga lang. Kasi may time element na involved. May expiration yung limang heifer. So, tama-tama, no? Kung 2030, 2023 na tayo. 7 years. Sa 3.5 taon, mag-uupo na ang Antichrist. And then the last 3.5 years, siya ngayon, alinsunod dito, sa prophecy, no? Siya magpakilala na siya ang Mesiyas at siya na po ang maging world ruler. At tatanggapin siya ng buong mundo. Yan naman. At sa time na ito, ang mga Hudyo nagising na imasmasan. Sa time na ito, sila po lumingon na sa kanilang yung isinantabi o kaya na-realize nila yung Kristo Jesus na naparito. Marami sa kanila ang mag-turn to Jesus Christ. At sa time na ito, sa loob ng 3.5 years, milyon-milyon na mga Hudyo po ang sila'y lumingon o kaya sasampalataya sa Panginoong Yesus. Napakarami na mga maligtas na mga Hudyo. So much so, na sa chapter 5 ng Revelation sinasabi, there will be 144,000 na mga preachers, evangelists. Sila po ang mag-evangelize muli sa buong mundo kasi wala na po ang mga missionaries, wala na po ang mga pastors, wala na po mga ngaral. Sila na po ang mga ngaral sa 3.5 years at marami sa kanila dahil ang Antikristo ay mag-demand na siya po ang sasambahin. Kung hindi kayo sasamba sa akin, okay, maghiwalay ang ulo nyo sa inyong katawan. So, marami po talaga mamamatay. Lalo na po doon sa mga Hudyo. Now, ang malaking katanungan, yung mga naiwan na sa panahon ng church age, ay paano lang, pa-relax lang. Pabanjing-banjing lang sila. Hindi nila talaga isinuko at binigay ang kanilang buhay sa Panginoon. Ngayon, yung pala, hindi naman sila tunay na mga mananampalataya. So ano ngayon mangyari? May iwanan sila. Malaking katanungan, yan pa po ang ating talakayin. Thrilling ito. No? Maliligtas ba yung mga naiwanan? Napakalaking katanungan po. Pero, kung hindi ka makakain, hindi ka makabili, di ba? Hindi ka rin makabenta, wala kang pagkain eh. Yung mga tinatawag na rice Christians, ay hindi mag-survive. Yung kung hindi mo mabigyan ng 5 kilo, sabi ni Romy, hindi mabigyan ng 5 kilo na bigas, hindi sasali sa reliyon. Yung mga rice Christians, wala.
Kasi na-prove na sila talaga, inahabol lang nila po ang material. Hindi po talaga ang Panginoong Yesus. No? So, palagay ko lang, mahirap sa kanila na magpahiwalay sila ng ulo nila sa kanilang katawan. Yon, sabi ng Revelation 13, no? At ito pong napakalaking warning talaga po. Bago po, sana dumating yun, 100% tayo po na nakakakilala at nakatitiyak sa ating pong kaligtasan. Tayo po ay magsitayo. Tayo po ay manalangin, Panginoon, ipaintulot niyo po. Ito aming pinag-aralan ngayon ay hindi lang po na pumasok sa isang tainga at lalabas sa kabila. Bagkus, Panginoon, napakarami na po na mga warnings na kikita namin, Panginoon, kahit nasa social media. Salamat po. Marami na po talaga ang nagpo-post, nagpapahiwatig na hindi na po magtatagal ang inyong muling pagbabalik, Panginoon. At inyo lang po ipaintulot na kami po ay hindi magkamali talaga, Panginoon. Huwag maiwanan, Lord. At kung meron sa atin na siya hindi pa talaga 100% na makaalaala na isang araw sa kanyang buhay, siya ay lumuhod o anuman, lumapit sa Panginoong Yesus at makaawa, nag-plead siya, Lord Jesus, I repent of my sins. Come into my heart, Lord Jesus. At simula noon, siya ay nakaranas ng pagbabago. Ang sinumang na kay Kristo Jesus, siya ay bagong nilalang. At siya ay lumalakad siya sa isang bagong buhay na tinatawag Christian life. Kung wala tayong malaala na ganon, so tayo po ay dapat talagang atin na pong pag-iisipan ito seriously po, no? Upang hindi po yung sabi nila, ang pagsisisi ay lagi nasa huli. So, nandiyan na po ang mga prophecies, ang dami po na mga natupad at ito ngayon po napakalinaw na po na katuparan ng prophecy. Kaya atin na pong ibigay ang ating buhay sa Panginoon, ating tiyakin ang ating relationship sa Kanya. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa nakinig at kanilang sasapuso at gagawin ang akibat na desisyon sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Tayo ngayon habang nakatayo ay